So yun nga po mga kaparokya, meron po tayong nakitang write-ups coming from LM Entertainment. Sa mga hindi po nakakaalam, ang page na ito ay sumusuporta nga po sa TV5 at sa Eat Bulaga. At meron po silang write-ups patungkol nga po sa Eat Showtime ng Indonesia. Ayon dito kasi mga kaparokya, ang dahilan nga po kung bakit nawala nga po ang It Showtime Indonesia, yung franchise nga po ng It Showtime sa bansang Indonesia ay nawala nga po o natigil sapagkat mababa nga po ang ratings nito. So ano ba ang naging dahilan kung bakit bumaba ang ratings or mababa ang ratings ng It Showtime sa Indonesia? So yan po ang ilan sa pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share nyo na rin. Ang sa gayon ay mas dumami po ang makapanood ng mga ina-upload po natin video araw-araw. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate po kayo mga kaparokya. By the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. At yun nga po mga kaparokya, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang It Showtime at ang Eat Bulaga. Pero mag-congratulate muna tayo or i-congratulate po muna natin ang Sex Bomb sapagkat nag-post nga po si Rochelle Pangilinan, isa sa mga member nga po ng nasabing girl group na produkto nga po ng Eat Bulaga na Sex Bomb. At ayon dito kay Rochelle Pangilinan ay sold out na nga po ang ticket within 1 hour. Ang ticket nga po again ng concert, yung third round ng concert ng Sex Bomb Girls. So, yun nga po mga kaparokya, talagang kinasasabikan ang muling pagbabalik, ang reunion ng nasabing girl group na Sex Bomb. At hindi pa po nag-uumpisa ang round 3 mga kaparokya, ay marami na pong gustong magkaroon ng round 4. So meaning talagang sabik na sabik na muling masinayan ng mga millennials, yung mga 30s, yung edad na 30s at 40s dahil alam naman po natin na sumikat ang girl group na Sex Bomb noong late 90s at early 2000. Kaya kilala po natin yan dahil talagang isa po sa nagpataas ng ratings ng Eat Bulaga noon ay walang iba kundi ang Sex Bomb dancers. And of course mga kaparokya, hindi naman po sisikat ang Sex Bomb without Eat Bulaga. Alam na alam ng Sex Bomb Girls or mga miyembro ng nasabing girl group ang na malaki talaga ang naitulong ng Eat Bulaga sa karir nila. So congratulations kina Rochelle Pangilinan, kina Jopay Pageya at sa lahat nga po ng miyembro ng nasabing girl group. So yun nga po mga kaparokya, ito pala ang dahilan kung bakit nawala ang It Showtime sa Indonesia. Nagkaroon nga po kasi ng franchise ang It Showtime sa Indonesia. So sa mga hindi po nakakaalam, unang gumawa po niyan ay walang iba kundi ang Eat Bulaga. Meron po dating Eat Bulaga Indonesia at meron pa po sa iba't ibang bansa. Nagkaroon ng franchise. Ang longest running noontime show dito sa bansa. At yun nga po, ayon sa isa sa mga host ng It Showtime Indonesia, if I'm not mistaken, ay Filipino po ito kasi nagtatagalog po siya. Sabi ni Leo Consul, kasi po one was that timing. Pangit po kasi ng airing namin. It was like 3 p.m. So, nag-struggle po talaga kami sa ratings. Dito po kasi mga kaparokya, ang It Showtime ay 12 p.m. or 12 ng tanghali. Pero sa Indonesia ay 3 p.m. So ito po ang isa sa dahilan kung bakit mababa ang ratings ng nakuha ng It Showtime sa Indonesia. Yung franchise ng It Showtime sa Indonesia. Although, we tried to pahabain yung show pero hindi po talaga, nag-struggle po talaga sa ratings. So, mababa po talaga daw ang ratings ng It Showtime sa Indonesia. And also, one factor is, I think the audience were expecting
na meron kaming vice ganda sa cast. Pero wala po kasi kaming ganoon sa Indonesia. That's not allowed in a way. So sabi dito ay hindi daw po pinapayagan ng gobyerno ng Indonesia yung tulad nga po ng gender ni vice ganda. Kaya yung mga nag-expect nga po na magkaroon ng tulad ng hosting or style ng hosting ni vice ganda ay wala po silang mahanap. At wala po talaga silang mahanap, mga kaparokya, sapagkat nag-iisang vice ganda lamang po ito. Nag-iisang vice ganda ng Pilipinas at wala pong pwedeng pumaris sa isa sa pinakamahusay na host dito sa ating bansa. So yun nga po mga parokya, yung isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ng struggle ang It's Showtime Indonesia ay sapagkat unang-una ay yung timing nga po, yung oras ay talagang hindi po tulad dito na talagang pangpananghaliang programa. Isa nga rin po doon ay wala po silang makitang tulad ni Vice Ganda. So tulad po ng sinabi natin ay wala na pong ibang papares or makapapantay pa sa way of hosting at comedy or humor na ginagawa po ni Vice Ganda. At isa nga po dyan mga kaparokya ay pinagbabawal po talaga sa bansang Indonesia. Yung tulad ng gender na meron niya po si Vice Ganda. Samantala mga parokya, meron naman po tayo nakitang write-ups coming from Telenews. Sa mga hindi po nakakaalam, ang Telenews ay against po to sa ABS-CBN at sa It's Showtime particularly. So dito, sabi ng nasabing page ay naungusan or tinalo nga daw po ng 8 Bulaga pagdating sa ratings ang It's Showtime. So basahin natin ang write-ups na ito ng Telenews. 8 Bulaga ng Kapatid Network pinadapa ang It's Showtime. So ibig sabihin tinalo ng 8 Bulaga pagdating sa ratings ang It's Showtime. Magandang pasok ng bagong taon sa mga Dabarkads at certified kapatid. Pinadapa ng longest running noontime show na It's Bulaga ng TVJ Production at TV5 ang It's Showtime sa pangalawang pagkakataon ngayong bagong taon. Ayon sa aggregated Nielsen Noontime ratings nitong Biyernes, January 2, 2026, nakakuha ang It's Bulaga ng 5.5 rating points laban sa 4.8% ng It's Showtime. Sumataas ang ratings ng It's Bulaga sa unang araw ng live ng pananghaliang programa ng legendary trio. Magkasunod, pinadapa ng Kapatid Noontime Show ang katapat dahil nitong Sabado, January 3, 2026, nasungkit ng It's Bulaga ang 6.4 rating points laban sa 5.1% ng It's Showtime. So mas tumaas pa po nitong nagdaang Sabado ang ratings ng It's Bulaga kesa noong Biyernes na episode. So grabe ang taas ng ratings ng It's Bulaga mga kaparokya. Totoo kaya to? So yun nga po mga parokya, mukhang panahon na talaga na mag-produce na rin ng sariling noontime show ang Kapuso Network dahil sa humihinang ratings at matamlay na audience nang nakukuha nila sa kasulukuyang noontime show. So talagang tinitira ng nasabing page na ito ang ABS-CBN at ang It's Showtime. At gusto nito mga parokya magkaroon ng sariling noontime show ang GMA Network na magpasa hanggang ngayon mga parokya, hindi po ako ata nakaka-move on yung si Procnoy. Kasi yung tele news na ito ay si Procnoy mga kaparokya. Ayon sa nabalita natin or sa nasagap nating balita. Naibalita ng Telenews nitong mga nakaraang araw na pinag-aaralan na umano ng GMA ang pagkakaroon nila ng sariling noontime show, gayon din ang medyo revamp sa naghihingalong noontime block nitong nagpapahina sa GMA Afternoon Prime Drama Series. Abangan natin ang mga pagbabago sa noontime race ngayong taon. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol sa write-ups na ito ng Telenews? Well, mga kaparokya, ayoko maging bias pagdating sa ratings ng dalawang noontime show at base sa mga naging experience natin
pagdating sa ratings ng dalawang noontime show ay umaabot lamang po ng 3%, more than 3%, at kung siswertehin pa po ay 4% ang nakukuhang ratings ng Eat Bulaga. Yan ay ayon sa nakukuha nating ratings nitong mga nagdaang araw. Talagang tinatalo po sila ng Eat Showtime pagdating sa ratings. Pero para sa akin mga kaparokya, mababa man po ang ratings ng Eat Bulaga kaysa sa Eat Showtime, ay may tuturing pa rin po natin mataas ang ratings ng Eat Bulaga dahil ang 3 at 4% na naabot po ng Eat Bulaga ay siyang hindi po naabot ng Eat Showtime nung time na nasa TV5 pa po ang Eat Showtime or yung noontime show ng ABS-CBN. Nung time na hindi pa po nagkakagulo yung Tape Incorporated at ang Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey, ay talagang mataas po ang nakukuhang ratings nito sa GMA Network, na kung saan ang Eat Showtime ay nasa TV5 pa po. Noong time na lumipat po ang Eat Bulaga sa TV5 ay umaabot po ng 3 to 4% ang ratings ng Eat Bulaga, bagay na masasabi or may tuturing natin na mataas na ratings para po sa pananghaliang programa. So ngayon po mga kaparokya, ang ratings na nakukuha nitong mga nagdaang taon or mga nagdaang araw ng Eat Showtime ay mataas na nga po ang 5%, bagay na pinakamababang ratings po ng Eat Bulaga nung time na nasa GMA pa po sila. So yung 5% na yan mga parokya ng Eat Showtime ay ratings na hindi po nakukuha ng Eat Bulaga nung nasa GMA pa po sila. Yun po ay sa GMA alone mga kaparokya. Kumbaga dito pinapakita lang po talaga na mas tinatangkilik magpasa hanggang ngayon ang pananghaliang programa ng Tito Vic and Joey. So again, dito mga kaparokya, di po tayo naniniwala na umabot po ng 5% at 6% ang ratings ng Eat Bulaga. Unless mga kaparokya, kung meron po tayong makikitang ratings na nagpapatunay na umabot po sila ng 5 at 6%. Alam naman po natin mga kaparokya na against nga po ang page na ito sa ABS-CBN at sa Eat Showtime, at ganoon na lamang po nila i-demolish o siraan ang Eat Showtime. Siguro mga parokya magpasa hanggang ngayon ay hindi pa po sila nakaka-move on. Si Prof. Noy mga kaparokya particularly ay hindi pa po nakaka-move on na nawala nga po ang Eat Bulaga or ang Tape Incorporated na sinusuportahan po nito nung time na active pa po ang producer ng dating Eat Bulaga, Tito Vic and Joey. So kayo mga parokya, anong masasabi niyo patungkol sa write-ups na ito ng Telenews? Paki-comment naman po ang reaction or yung opinion niyo with regard niya po dito. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Mag-iingat po tayo. Thank you and God bless.